5 things na pangarap ng isang lalaki from you more than just sex. Kasi sometimes marami sa inyo ang ginawa na maybe sa tingin nyo ang lahat. Like, sinasatisfy nyo naman sa kama, binibigay nyo naman yung gusto niya, pero parang kulang yung nare-receive nyo na pagmamahal mula sa kanya, na attention mula sa kanya, pag-alaga mula sa kanya. So, maybe, nasa 5 bagay na ito, na i-share ko sa inyo sa video na ito, yung kailangan mo lang na gawin kung gusto mo na ma-trigger yung masculine energy niya, yung masculinity niya. Kasi once na yung kasi ang natitrigger sa amin, it means ise-secure namin yung pagmamahal namin sa inyo. Kami na mismo ang magpapatunay na mahal namin kayo. So kung interested ka at gusto mo malaman, make sure lang to subscribe sa mga baguhan and to follow and to share this video and comment down below. So let's go! Simulan na natin. Like I said kanina, kung ginawa mo na pinasaya siya sa kama, sinatisfy mo, pero kulang pa rin or parang mayroon pa rin siyang hinahanap. Maybe nasa 5 na bagay na ito na share ko. Pero sa mga babae rin naiinis na kasi feeling nyo is that parang sex na lang yung habol ng isang lalaki sa inyo. Or katawan lang ang habol ng asawa nyo sa inyo, is that kailangan nyo na maintindihan na it's not because yun lang yung gusto namin sa inyo. Yun nga lang kami, mga lalaki, karamihan is that more kami on physical touch. Yun yung love language namin. Kasi ang babae, okay lang sa inyo na, makipagyakap kayo sa ibang babae. So kung, sa mga kaibigan nyo, sa ibang tao, okay lang, parang normal sa inyo ang physical touch. Pero ang lalaki parang bihira at hindi basta-basta, po. Kahit tropa mo minsan, hindi parang ang awkward or parang nakakabading sa amin kapag, ihahag mo na lang yung tropa mo na walang Pero sa inyo parang normal. That is why, whenever na kasama nyo kami, is that mararamdaman nyo na napaka-touchy niya. Na, mahilig siya na gusto niya nakadikit palagi yung balat niya sa'yo. Kasi yun yung longing namin. Hindi kasi namin yun nagagawa ng basta-basta sa ibang tao or kani-kanino lang. So, yun yung isa nyong maintindihan. So, proceed na tayo or balik na tayo sa ating topic, mga kaibigan. Proceed na po tayo sa number 5 na mas mahalaga sa amin more than just sex is that respect and admiration. Paano ba to? Bakit ba nagiging mas mahalaga sa amin yun or pangarap namin yun na makita sana sa inyo, na ipakita nyo sa amin or gagawin nyo para sa amin? Because kung ang babae, ang feminine energy sa inyo or yung nakakapag-trigger ng feminine energy sa inyo is that whenever na nararamdaman nyo yung security, yung protection niya, and then yung secure ka talaga sa kanya, secure ka sa pagmamahal niya na hindi kanya lolokohin, hindi kanya ipagpapalit, or mararamdaman nyo talaga yung pag-aalaga niya, yun yung feeling nyo or gusto, o yun yung nagva-validate ng pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Yun yung nakikita nyo na talagang mahal na mahal ako ng partner ko na to. Pero ang lalaki baliktad Hindi po ganun. Ang lalaki kasi, ang nagtitrigger ng aming masculine energies that whenever na nakikita namin or nararamdaman namin na nire-respeto kami, mas nagiging lalaki kami, mas nag-e-effort o mas ginagalingan namin. That is why kung mapansin nyo, most of the time yung mga lalaki, marami ang, pakitang, ano bang tawag doon? Galante minsan, or, laging hinahanap is that position or something na sila yung nakikita. Sa lahat ng mga tao, sila lang nakikita kasi inside us, actually, we are longing to be respected. We are longing. Yun yung hinahanap namin kasi yun yung nakakapogi sa amin. So, what if yun yung ibigay mo sa kanya? What if alam mo siya na respeto? It means, i-honor mo ang kanyang pagkalalaki when it comes to decision making. Huwag kang gagawa ng kung anong decision na hindi niya alam. At make sure na magpaalam ka sa kanya kasi in that way, nire-respeto mo siya. Ano po ba? Or kapag may nagpapapansin sa'yo is that i-share mo sa kanya because in that way is that nararamdaman niya na nire-respeto mo siya as your man bilang isang, hindi yung tipong kapag may magpaparamdam sa'yo, kapag kinonfront ka, ikaw pa yung magagalit, we feel disrespected kasi kami ang lalaki Bakit ganyan? Bakit? Kahit sabihin na natin na walang something sa inyo, pero kami ang lalaki. Kami ang lalaki. Hindi dapat kayo nag-i-entertain ng iba na wala kaming idea o wala kaming kaalam-alam kasi we feel like we are disrespected. Kaya minsan, kapag nakikita ang isang lalaki na ganun ka, iba naghahanap na rin or patol na rin sa iba. Kasi it hurts a lot for us whenever that we feel like we are disrespected. Okay? And of course, admiration. You need to admire your partner.
yung kanyang may skills, yung kanyang taglay, yung mga bagay na talagang makikita mo na may hindi common or something special sa kanya. Kailangan ikaw yung number one na taga-admire niya, tagahanga niya. Kasi in that way, sa totoo lang, yun yung nagtitrigger nga sa amin ng masculine energy namin para mas lalo naming galingan or mas lalo naming paramdam yung pagmamahal namin sa inyo at yung security ay mas lalo naming ibigay sa inyo. And that is, pangarap ng karamihan ng mga lalaki more than just sex and sex and sex. Kailangan mong maintindihan ito, kaibigan. Okay? Lagi mong tatandaan, dapat may respeto at ina-admire mo pa rin siya. Okay? Huwag kayong magalit sa akin kung sabihin nyo na dapat ganun din ang lalaki. Of course, hindi ko po sinasabi na hindi ka irespeto ng lalaki. Pero make sure na mauna ka. Kung hindi niya pa yung ginagawa na sa'yo, make sure na mauna ka. Okay? Proceed na po tayo sa number 4. Pangarap ng isang lalaki more than just sex is that appreciation. Kung ang babae, gustong-gusto nyo na na-appreciate kayo or nakikita yung mga efforts or yung ginagawa nyo, mas lalo ang isang lalaki. And, parang may similarities ang admiration at appreciation. Pero, ang pagkakaiba lang nito is that whenever na meron siyang na nagagawa para sa'yo, na ibibigay or, favor, something na ginagawa niya efforts for you, make sure na nakita mo or i-appreciate mo kasi yun yung nagtitrigger ng masculine energy namin to push or to do more for you. Sometimes, nakakawalan na laga ng gana kapag hindi na-appreciate yung ginagawa namin. That's true. And, nakakadry ng pagmamahal. At the same time, matetempt yan na magpakita ng gusto sa iba or magpakita ng something sa iba kasi longing nga ng isang lalaki na ma-appreciate. Naturally or hindi common kasi ang isang lalaki na na-appreciate. Yan ang totohanan. Kapag babae yung may ginawa, most of the time, hindi ko naman sinasabi, pero most of the time is that nakikita or na-appreciate ang isang babae kažkahit nung bata, yung mga bata, bihira lang or hindi common ang lalaki na ma-appreciate. Hindi, bihira lang. That is why actually we are longing sa totoo lang na ma-appreciate din yung mga ginagawa namin. Yung mga pagpo-protect namin, pagpo-provide namin. Kasi yun yung nagtitrigger ng masculinity namin. So I hope po na naiintindihan nyo yun. Okay? Proceed na po tayo sa number 3 na bagay na pangarap ng isang lalaki more than just sex is that having a purpose and the feeling of being needed. Whenever na ang isang tunay na lalaki is that nakakaramdam siya or meron siya nakikita palagi ng purpose to be with you or nag-o-open ka ng mga doors for him to execute his purpose or his masculinity or yung feeling ba na parang kailangan nyo kami. Kailangan nyo ng tulad namin, kailangan nyo ng hero. Yun yung mga chances namin or nagtitrigger sa amin para magpakitang gilas. Kasi nature nga ng lalaki to provide solution, to provide for you, to protect you. So whenever na we feel like we are needed by you, we feel like kami lang ang kailangan nyo or kailangan nyo kami or makikita namin na meron kaming magagawa sa inyo kasi may purpose, may sense of purpose, yun yung mas mahalaga sa amin kaysa sex. Hindi ko po sinasabi na lahat ng lalaki ganito. Pero basically, yun yung nature ng karamihan ng lalaki. Kasi once kasi na nagagawa namin yon, of course, ang ma-expect yan, parang karespeto na kami. Or, hindi ko alam kung maintindihan nyo na kababayan. Pero sa amin talaga, whenever na meron kaming nagagawa sa inyo, sa family, sa society, sa bansa, or sa mundo, we feel like parang Superman kami. Superhero. And yun yung nakaka-boss ng confidence namin and masculinity namin to do more. So make sure na huwag kang matakot na mag-ask sa kanya ng tulong or mag-open sa kanya or mag-ask ng advice, ng opinions or something na kapag hindi mo na alam is that lumapit ka, i-share mo. Make sure to be vulnerable sa kanya. Kasi sabi ko nga, yun yung parang nagkakaroon kami ng sense of purpose. At the same time, we feel like we are superhero kasi mararamdaman namin na may need kayo sa amin. So, it is our honor sa totoo lang to serve you, to give you something, to provide solutions. So, make sure na ibigay mo yun sa kanya. Okay? And number 2, proceed na tayo sa number 2, is that you need to provide that feminine energy. Kanina ko pa nababanggit yung feminine energy pero maybe some of you hindi naintindihan. Ano ba itong feminine energy? Ito kasi yung nature nyo. Ito ay galing sa puso nyo.
na kapag inopen nyo or pinalabas nyo ito at na-sense ng isang lalaki, nakita niya sa'yo, ito din yung magti-trigger ng masculine energy niya. In short, be vulnerable. Huwag kang matakot na mag-share sa kanya. Huwag kang matakot na mag-open sa kanya. Huwag kang matakot na magdepende sa kanya. Mag-depend sa kanya. Kasi, sabi ko nga, yun yung feminine energy na, kumbaga, negative side. Hindi ko sinasabing negative ka, pero parang kinukumpara ko kayo sa isang polarity. You know, the positive and the negative. And, yun yung parang feminine energy na open kayo, vulnerable kayo, sinishare nyo kung ano man yung laman ng puso nyo, kung ano man yung mga kailangan nyo. You know, magiging vulnerable ka sa kanya. Ang lalaki naman, nati-trigger yun whenever na, teka lang, kailangan niya ako. So, nakaka-feeling superhero kami. Parang yun yung positive. And remember, sa science or sa physics, negative, positive, mag-a-attract yan. May law of attraction dyan. So, I hope na nagigets nyo. Yun nga lang ang problema kasi. Dahil sa trauma sa nakaraan, takot na, you know, mag-open or kahit na nasa relationship is that invulnerable pa rin kasi sa nakaraan. Matakot masaktan, matakot maiwan, matakot maloko ulit. Kaya, ang problema, close nyo yung puso nyo. Hindi nyo nire-release yung feminine energy nyo. That is why nadadry yung partner niya. That is why pati rin siya hindi rin natitrigger yung masculine energy niya. That is why huwag kang matakot to be vulnerable with your partner as long naman as talagang nakikita nyo na trustworthy siya. At make sure kasi na ilapit nyo sa Panginoon yung relationship nyo. Para yung lalaki talaga na talagang para sa'yo is that siya talaga para hindi ka na naman magsayang ng oras, magsayang ng panahon. Ang point ko lang dito is that huwag kang matakot to be vulnerable. Huwag kang matakot na mag-open ng nararamdaman nyo, ng weaknesses nyo, ng stories nyo sa buhay, ng gusto nyo rin sa partner nyo, kung ano yung kailangan nyo rin sa kanya. Kasi minsan marami sa inyong makababaihan ang sinarado yung puso or natatakot na sabihin ng mga yon. Kasi natatakot nga masaktan, may trauma sa nakaraan. Kung makikita mo dito, you are still living in the past. And that's the problem. Because ang buhay natin is present in the future. Ang tanging bit-bit lang natin from the past is lessons. We are not living from the past. Kasi if you are living from the past, you are in bondage. Nakukulong ka lang doon. And walang progreso. Walang improvement sa relationship nyo at sa buhay nyo. So make sure na yung mentality nyo mabago na. Ask the Lord to help you. Just move on from the past and make sure to be vulnerable. Make sure to show your feminine energy, your feminine side that you needed a man. Some of you ay nasobrahan na ng motivation mula sa mga independent woman, which is, they are right and they are successful. But on the other side, they're missing inside. There's something missing inside them because we are designed na lalaki at babae. And we are designed na ang babae magdedepend sa lalaki. And if you're trying to go against that principle that God Himself established, then you're wasting time. And you're wasting your energy sa mga bagay na dapat mong idepende or imbes na mapapagaan ang buhay mo is that pinapahirapan mo lang. Okay, look, hindi ko sinasabi na lahat ng bagay i-depend mo sa partner mo, okay? Ang number one na pinagdedependaran natin or pinagdedependent or what I call that, hindi ko mahanap ang Tagalog, is that ang Panginoon. Of course, 100% sa Kanya lahat i-depend, okay? Pero may lalaki na provide ang Panginoon na kung saan magdepensi ka rin sa Kanya. Kasi may mga bagay na hindi mo na kailangan nang ipag-pray para ibigay sa ng Panginoon kasi meron yung partner mo na magbibigay sa'yo. Okay? Lagi mong tatandaan yan. So, I hope na nagkakaintindihan tayo. I hope na meron natuto sa inyo. Maraming salamat po. Please share this video. That's it. God bless.